Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara pag-usapan natin itong banatan sa press briefing. So ito po ay compilation na nakita natin dito sa TikTok. Doon sa mga hindi pa po nakaka-follow sa akin sa TikTok, feel free to follow po. Hi, I'm Sean Wayne. Anyway, so ito nga mag-throwback tayo sa mga may nag-compile nito, nakakatawa ka, tiyaga niya. Tara guys, i-play na natin to, tapos panoorin natin sabay-sabay. Net 25. Good morning, good afternoon na ba? Good afternoon po, Sec. Regarding po dito sa mainit na panahon, napag-uusapan na po ba o natalakay na ng... So ito guys, ito yung unang-una nilang sasagupa. No? Pakinggan natin, 90 minutes din to. No? Gabinete kay Pangulong Marcos kung ano po yung mga pwedeng gawing measures, hakbangin para naman po maiwasan yung kakulangan or maranasan ng mga Pilipino yung kakulangan sa supply po ng tubig sa panahon pong ito. Sa ngayon po, yung pong water supply natin, the water supply remains significant despite change in the weather condition. As of now po, wala pa pong pag-deklara kung tayo po ay nasa El Nino na. So as of now, wala po tayong dapat alalahanin at kung mayroon pa po at tayo naman po ay sanay na sa sobrang init po at tayo naman din po ay nakakaraos, of course, hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Kung meron po talagang pagkukulang sa water supply, agad-agad din po nakikilos po ang pamahalaan. Pero syempre sabi nga po natin, natural na po yata sa Pilipinas ang ganitong klaseng condition. So, natural. So, dahil natural na siya, common na problema sa Pilipinas, hindi natin naayusin. So, dapat masana yung mga Pilipino na may problema tayo sa tubig. Yung ba yung sinasabi dito ni Yusek? Siguro si Yusek hindi nakakaranas ng problema sa tubig, ano? So, sa mga susunod pong buwan, kung sakaling mas uminit pa ang panahon, hindi naman po natin mararanasan yung mga pila-pila ng mga balde o yung water rationing na mas mahaba pa kaysa dun sa regular na pagtulo ng tubig sa mga gripo ng ating mga mamamayan. Pipilitin po natin yan. Pero as of the moment, syempre kailangan din po natin itong paghandaan. Taon-taon naman po ay kailangan paghandaan ang ganitong mga pangyayaring krisis. Thank you po. Ladies and gentlemen, Yusek Clarissa Castro, the Palace Press Officer. Ngayon ka na nalaman na Clarissa pala si Yusek Castro. Okay, let's go. May pag-good news agad dyan si Yusek. Maganda, alam mo, paborito ko mag-reaction dito si si Tita Pretty, si Tita Lona. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Muli, welcome sa ating press briefing ngayong araw, March 12. Good news ang dala ng Department of Justice. Guys, hindi ko alam kung ako lang natatawa, pero good news! Ano to, salesperson? Nagme-merchandise, magbenta ng merchandise. Binigyang halaga ni Justice Secretary Boying Rimulya ang legal at makataong approach ng ating administrasyon laban sa illegal na droga sa kanilang pagdalo sa 60th session of the United Nations Commission on Narcotics Drugs. Dito ay binigyan din ng ating administrasyon ang pagpapatibay sa mga prevention measures gaya ng education at rehabilitation programs kontra droga. At nagbunga nga ang magandang resulta na nagtala ng pagbaba. Ewan ko. Nagtsatsakahan ako dito. Mahilig na rin naman ako manood ng mga press corps, pero hindi ganito.
ng drug abuse sa bansa I mula mean, press briefing ng mga, ng mga spokesperson ng Malacanang before. Hindi naman ganito. 1.7 or rather 1.67 million noong 2019 to 1.47 million noong 2023. Base sa 2023 National Survey on Drug Abuse in the Philippines. Sa kabilang banda, the Philippines reaffirmed that the arrest of former President complied with the Philippines' commitment to the Interpol. Our commitment received support from various civic and civil society organizations. Let me quote some of those statements. Former Senator Lila de Lima said, Duterte is being made to answer, not me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. Naalala niyo yung sinabi ni, ni Senator Jinggoy Estrada kay Leila de Lima. You have all the resources, you have all the powers, and yet wala kang nagawa para masampahan ng kaso si PRRD nung siya pa ay mayor. Di ba? Wala kang nagawa. So what makes you think na may magagawa ang ICC to convict him? This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. The Free Legal Assistance Group said it welcomes the issuance by the ICC of the warrant of arrest against Mr. Rodrigo Roa Duterte and the action taken by the Philippine authorities to enforce the warrant against Mr. Duterte. It is a significant step towards Action taken by the Philippine authorities. Mismo ng ICC ang nagsabi na it was the decision of the Philippine government. Diba? It was not them. Malinaw yung sinabi ng ICC spokesperson, diba? Hindi lang tumulong ang Philippine government ayon sa ICC. Malaki ang naging ambag nila. Kaya pwede ako maniwala doon sa sinabi, saktong-sakto naman, pag open ko, yung post ba ni Kuya EB. Sabi dito, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that of course was the decision of the Philippine authorities. And if there's any question about whether or it was lawful or not, it will have to be submitted to the judges. I cannot speak on what the judges might say. It was the decision of the Philippine government authorities. Balikan natin si Jose Castro. ensuring accountability for the extrajudicial killings committed during his administration in pursuit of the so-called war on drugs. The Commission on Human Rights meanwhile said, the pursuit of justice cannot be stalled. Every delay prolongs the suffering of those left behind. It bears repeating the truth cannot be silenced. Accountability must prevail over impunity. The Project Paghilom hailed Duterte's arrest as victory for justice. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso, ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Paano siya inabuso? Guys, kakapakita ko lang sa inyo, no? Yung sinabi ng ICC. It was the decision of the Philippine authority. Human Rights Watch Deputy Asia Director Byrony Lau also said former President Duterte's arrest and transfer to The Hague is a long overdue victory against impunity that could bring victims and their families a step closer to justice. Adding, Ito, no? Pakita ko lang for the record. No? Something that I saw coming from Ma'am Joey. About dyan sa mga dali lang, hanapin ko lang.
Sinabi dito si Ma'am Joey. Okay. Punta natin to. Sabi sa post ni Ma'am Joey, lakayin natin guys para ma-appreciate niyo. The war on drugs of PRRD includes shakedown of the Philippine National Police. That is why I cannot accept the assertion saying that PRRD was a complacent on the abuses of the police. Since July 2016 to May 2022, 5,652 PNP personnel were dismissed from service, 1,150 were demoted in rank, 10,650 were suspended rather. 853 were sanctioned with salary forfeiture. 2,491 were reprimanded. 222 were restricted to quarters and 288 meted with health privileges. 716 PNP personnel were dismissed from service after being found to be involved in the illegal drug-related cases. So basically, sabi nga dito, over 21 airing cops dismissed sanctions since July 2026. So ito yung naging resource ni Ma'am Joey. 'Di ba? This was posted in 2022 by PNA. Hindi ba natin paniniwalaan tong sinasabi na to? Kung kinukonsente ni PRRD, no, yung mga maling ginagawa ng mga kapulisan, why do you think mangyayari ito sa mga pulis? 'Di ba? Sige nga. Kasi parang pinapalabas ng EJK, isang simpleng pangungunsinte ni PRRD, sa mga scalawag na pulis. Obviously, hindi naman. Kitang-kita naman natin dito sa mga numbers na to, hindi ba? Break tayo ngayon kay Jose Castro. That this momentous event sends a message to human rights abuses everywhere that one day they could be held to account. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Eden Santos, Net25. Ito guys, si Eden Santos na. Yusek, good morning po. Tamang-tama siguro sa number 1 question yung tanong ko dahil kumusta na po ngayon kung meron kayong tuloy-tuloy na monitoring kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa na po siya at ano na po yung kanyang lagay? Sa ating pagkakaalam, sa huling ulat po sa atin ay siya po ay nasa Dubai. At sa ngayon po naman po kasi ay nasa maganda naman po siyang kondisyon, meron po siyang kasama. Yung preferred nurse niya po, may kasama rin po siyang abogado at kanyang preferred na security. Kasi po sa post po ng kanyang daughter na si Kitty Duterte, parang 8 hours daw pong biyahe, isang sandwich lang yung kanilang kinain. Alamin po natin ang katotohanan po niyan. Thank you. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. May gagawin po ba ang pamahalaan para tulungan si former president? Kasi ang dating doon sa kanyang mga taga-suporta is basta natin ibinigay sa ICC. Hindi, what do you mean po na Ito yung natatawa ako eh. Hindi mo alam kung di niya naintindihan yung tanong. Nagbingi-bingi yan, nagtaanga-angaan eh. Kung tutulungan po ng pamahalaan, may bibigyan na tulong. Paano pong tulong ang dapat asahan kung meron po siyang sariling abogado? But anyway, meron man po tayong batasang RA 9851. May papakita ko sa inyo. Di ba? Pagdating kay PRRD, ayaw niyang tulungan. So ito, tingnan natin to. Nakita ko lang sa PNA. Sabi dito, Palace Press Officer Claire Castro said Ferdinand Marcos Jr. is committed to assisting Filipino facing legal issues abroad. Pero, dito, wala silang plano tulungan si PRRD. There's always an instruction to help our Filipino citizens abroad facing this kind of charges. Legal assistance will always be given. Diba?
Mm. Kaya tanong ko, hindi ba Filipino citizen si PRRD? Oo nga pala, Davao citizen. Diba? Mm. Eh, mas matindi pa nga ginawa ng mga Pilipino sa China. Espionage yung inaano sa kanila. I don't know exactly. Tingnan natin, anong penalty na espionage sa China? Motion detected at the kitchen. Tingnan natin ha. Tingnan nyo, sabi dito, what crimes get death penalty in China? In China, the death penalty can be imposed on a wide range of serious crimes, including but not limited to treason, espionage, drug trafficking, and certain violent crimes like murder and terrorism. With the number of offenses punishable by death recently reduces to 55. So as you can see here, no, espionage ang kinaso dun sa 3 Pilipino. Ang penalty nila dyan ay death penalty ayon nga dito sa na-research natin. Serious crimes like treason, armed rebellion, rioting, collaborating with the enemy, spying or espionage, and selling state secret can lead to death penalty. Sige nga. Yung ginagawa nila sa mga Chinese dito sa Pilipinas, kaya ginagawa na ng China sa mga Pilipino. Ito guys yung kinakatakot ko, sa totoo lang. Paano kung mag-retaliate ang China sa mga kababayan natin na nakabase ngayon sa China? Siyempre, masakit yun kasi mga kababayan natin yun eh. Sa tingin nyo, lagi na lang magpapasensya ang China sa atin. Motion detected at the kitchen. Diba? O ngayon, gaano katindi yung ikinakaso dun sa 3 Pilipino na ang penalty ay death penalty, diba? O, balik tayo rito. Okay. Follow up lang din po doon sa question ni Ivan, yung pong war on drugs ng dating administrasyon, di ba sa polisiya ng gobyerno po yon para maprotektahan ang taong bayan laban dito sa illegal na droga. Paano naman po yung human rights or karapatan ng mga naging biktima nitong mga sangkot sa illegal na droga na siyang naging parang pundasyon po nung polisiya na yun ng pamahalaan? Nakabuti naman po yung war on drugs sa karamihan ng ating mga kababayan. Dapat natin i-determine anong klaseng kabutihan. Are we talking, kasi you're talking about war on drugs in general. Everybody is against illegal drugs. Tanong natin, war on drugs kasama ang tukang, kasama ang pagpatay, walang due process, kasama yung sasabihan ng polis na Tanong ko to kay tanong natin to kay Yusek Castro. Halimbawa, Yusek Castro, ikaw na lang. In-approach ka na isang drug addict, high na high sa drugs. High na sa drugs. Bilang abogado, karamihan ng abogadong kakilala ko kasi may baril eh. No? Whether yan piskal, abogado. I have relatives na abogado. No? And for them, they choose not to own a gun because meron sa maliliit na anak sa bahay. Anyhow, halimbawa nga, ibalik natin kay Yusek Castro yung tanong. Halimbawa, Yusek Castro, ikaw yung nasa posisyon na you were approached by a drug addict. At the time, loaded siya, high na high. At gusto kang pagsamantalahan, gahasain, and so on and so forth. Eh, meron kang handgun. Anong gagawin mo? Mapaghahasa ka na lang? O babarilin mo yung addict na gusto kong gahasain? Kasi kung gagahasain ka niyan, kasi merong imminent danger sa iyo, di ba? So, pwede mong ilaban yun na self-defense. Pero napatay mo, nabaril mo. Tasan ngayon yung due process ng tao na yun? Kung mabaril mo siya, tas napatay mo. Diba?
ilalagay mo rin yung si Castro ang sarili mo dun sa posisyon. Kung ikaw at sa'yo ginawa yun. Diba? Sige, sabihin mo sa kanyang lumaban para matapos na at mabawasan ang problema sa Pilipinas. Motion detected at the kitchen. Alam mo, ito si PRRD, I mean, most of us know naman, no? Mahilig siya sa sarcasm, hyperbole. Hyperbole and sarcasm are the same boat eh. Sa tingin mo, ganun si PRRD? Kaya tuloy hindi natin maalis sa ibang mga kababayan natin na tanungin, kung ito bang si Yusek Castro, naging biktima ba ng tukhang? Meron ba sa mga kamag-anakan nitong naging biktima ng tukhang o kung ano pa man, di ba? Kasi iba yung galit sa mga Duterte pagdating sa war on drugs eh. Imagine niyo, out of 30,000, 46 lang ang qualify ng ICC. At the same time, hindi nila binibilang yung pinarehab ng administrasyon ni PRRD, which is 1.8. So ilang percent lang ng 1.8 ng 30,000 na dinideclare nila, di ba? Tapos sasabihin ni Attorney Conti, I'm not sure no if that was Attorney Conti who said that. Pero may nakapagsabi, no, na the 46 cases, 46 or 43, somewhere there, na yun daw ay representation ng 30,000. Pwede ba yun? Diba? Pwede ba yun? Parang hindi. Hindi siya dapat polisiya ng isang gobyerno in the first place. Alam niyo, sabi nga ng maraming netizen na nababasa lang din natin. Tayo lang naman sinishare lang din natin kung ano yung mga nakikita at nababasa natin. Ang mga galit daw sa mga Duterte, yan yung mga durugista, CPP, member ng CPP-NPA, drug pusher, kriminal. Diba, Yusek Castro? It's against the law. Killing is against the law. Wala nga tayong death penalty sa Pilipinas eh. Tingnan mo na naman ito sinasabi ni Yusek Castro. Are you insinuating na ang in-order ni PRRD pumatay ng tao? Is that what you're trying to insinuate? Hindi niya sinabing pumatay ng tao yung mga kapulisan. Ang sinabi niya, magtukhang. Ang tukhang nga daw sa Bisaya, ikatukin mo. Diba? Ako personally, nagpatukhang ako ng tao. Lumapit sa akin yung pamangkin ko. Ang sabi ng pamangkin ko sa akin, Tita, yung stepfather ko involved sa drugs. Sabi ko, ano ba yan? Gumagamit o nagbebenta? Nagbebenta. I immediately contacted some of my friends who's working sa DSWD para first maparescue ko yung mga pamangkin ko. Diba? Second, was i-report para itukhang. Even before ko pa nakausap yung mga pulis na involved sa pagtutukhang, natukhang na po yon. Buhay naman siya, nakulong nga lang. Pero nakalaya din eventually. And now he's living a good life. Nagbagong buhay po yon. Diba? So, anong masama sa tukhang? May mga tao pa nga, may mga adik pa nga nagpapasalamat kay PRRD. Mga kamag-anakan na natukhang ang kanilang mga kamag-anak. Pero pag pinapakinggan mo si Yusek Castro, akala mo ang sinasabi ni PRRD, pumatay yung mga kapulisan nung panahon niya, ng mga identified na drug addict at saka drug pusher, sorry. Diba? Kung pakikinggan niyo siya mabuti. Uunahan mo pa na patayin? Ang masama, wala pang hearing. Si Castro, kala mo hindi abogado ka makapagsalita. No?
So, hindi ko matatanggap, hindi natin matatanggap na yung war on Eto, meron ako actually nakita. I don't know if na-save ko ba yon. Hanapin ko. Meron ako nakitang video na nililibing yung asawa niya. Dahil napatay ng isang adik. Parang hindi ko siya na-save, sayang. Hanapin natin. Sandali lang guys ah. Wala dito eh. Kanina nakita ko yun eh. Ito na lang. Halimbawa, ito na lang guys. Ipagtanggol, pero yung mga kapulisan hindi sa mga adik kaya mo ipagtanggol, pero yung mga kapulisan hindi mo kayang ipagtanggol. May namamatay na mga pulis para isagip yung mga ibang tao, binubuhis buhay nila, pero binapatay gusto ninyo. Ang batas nasa adik, nasa mga pusher, wala sa mga naglilingkod. Sana nga naramdaman nyo ang buot na nararamdaman namin. Ako magpapatuloy na sinimulan mo. Ayon kay Idly, mapagmahal, maalaga at responsableng asawa tama ang 23 anyos na si Mandapat. Bukod sa pagiging pulis, preacher din siya sa kanilang simbahan. Sa mga Ano kaya pakiramdam dito ni Jose Castro? Diba? drugs na pinairal ni dating Pangulong Duterte ay tama. Alam mo, I'm curious, no? Bakit hindi natin, magtatanong-tanong nga tayo kung kapatid ba nito ni Jose Castro ay naging involved sa kung ano pa man, sino man sa kapamilya niya. Kaya ganyan yung galit niya. Imagine niyo kung naririnig to ng mga kapamilya ng mga kapulisan na napatay ng adik. Kung naririnig siya ng mga biktima ng mga adik, ano kaya mangyayari sa kanya? Parang lumalabas kasi dito. Pinapabura niya yung mga adik. tulong sa iba, paano naman yung namatayan? Kung meron na biktima, ito Alam mo, Yusek Castro, sana hindi dumating yung araw na ikaw ang umiiyak dahil isa sa inyo, isa sa pamilya mo, naging biktima ng adik. drug user Sana masabi mo pa rin yan. na to, then the victims can also file cases against these drug users. Pero hindi natin matatanggap na polisiya siya na dapat sundin ng isang gobyerno. Thank you, Yusek. At dito na po rin tatapos ang ating briefing. Imagine niyo, nagagawa niya pang tumawan. Ako, my heart goes to those victims of ng mga adik. Kasi I had that one momentous experience that I get to interview, to meet yung mga biktima ng mga drug addict. Whether ninakawan, ginahasa, 'di ba? Kaya galit ako sa mga addict. Galit na galit ako sa mga drug users, drug pushers. Sa awa ng Diyos, wala naman po tayong kamag-anakan, no? Na tawag dito, directly naging drug pusher.
Pero yun nga, yung asawa kasi yun ng ano ko eh. Asawa kasi yun ng pinsan ko. And talagang umuwi ako ng Pilipinas because I was in Dubai when my niece messaged me. Immediately umuwi ako just to help them out. Of course, ang pamangkin ko babae. Tapos stepfather niya yun. Although hindi naman kinonfirm sa akin kung user, pero pusher lang daw. So, ayun. Kung makikita niyo yung itsura guys ng mga biktima ng addict. Sinabi na nga sa inyo ni Dr. Richard Mata, no, one of the interviews that he had, he shared na isa sa mga kamag-anakan niya ay naging biktima ng drug addict. Ni-rape, pinatay. Kaya iba rin yung galit niya sa mga drug addict. Anyway, guys, ayun, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na ang inyong mga saloobin tungkol dito sa mga sagutan ni Yusek Castro at saka ni Ma'am Eden Santos ng Net25.